Mga apo, ito ang ilan sa mga kakaibang kasabihan namin noon. Manood ka. Tungan nyo ng kahit ano ang upuan na nasa kwarto para hindi ito maupuan ng kung ano habang nakatingin sa inyo. Kapag may narinig kayong huni ng kwago, malapit sa inyo, ibig sabihin may mawawala. Huwag niyong iwanang gumagalaw ang rocking chair ng mag-isa dahil ito ay uupuan ng kaluluwa. Kapag may asong naguhukay ng lupa sa inyong bakuran, ibig sabihin may mawawala. Huwag din kayong magsusugal kung kayo ay bagong gupit dahil ikaw ay matatalo. Kapag nanaginip ka na nalagas o naubos ang ngipin mo sa panaginip, o babala ito na may mawawala. Mga anak, ito pa ang ilan sa mga pamahiin namin noon. Manood ka. Anak, ilagay mo ang libro sa ilalim ng unan. Ito ang paraan para tumalino ka. Anak, ikot ka ng 3 beses sa unang punong makikita mo, bukas makakapasa ka sa exam. Anak, huwag matakot kung may mahulog na gagamba sa'yo. Suswertehin ka niyan. Mga apo, kung bata ka pa at may puting buhok, huwag mong bunutin. Dadami pa ito. Apo, kung ilan ang ekis na guhit sa palad mo, yan ang bilang ng magiging anak mo. Ito pa ang mga kakaibang kasabihan namin noon. Abay, panuorin mo habang kumakain ako. Okay? Huwag kayong magpukpok sa gabi dahil kabaong lang ang pinupukpok sa gabi. Huwag matigas ang ulo. Huwag kayong maglagay ng plato kung walang kakain dahil baka saluhan kayo ng mga galaang espiritu. Din kayong magsuot ng kulay itim na damit. Malas ito. Dahil simbolo ito ng kamatayan. Kapag kumikiskis ang ngipin ng taong tulog, sampalin mo ito ng tsinelas para matanggal ang malas. Mga anak, ito pa ang ibang paniniwala at kasabihan namin noon. Panuurin para malaman mo. Kapag may naramdaman kang sumusunod habang naglalakad, magtabi-tabi po. Baka ito'y engkanto. Apo, huwag niyong buksan ang pinto kung walang taong nandoon. Baka ito'y elemento na gustong makipaglaro. Nak, tumalon ka kapag bagong taon para madagdagan ang tangkad mo. Bahala ka, lalaki kang pandak. Mga naglilihi, laktawan niyo ang asawa